Hello guys, pag-usapan naman natin ang simbahan ng Katoliko ng San Carlos City, Negros Occidental. Ito ang simbahan ng Roman Catholic. Ito ay nasa gitna ng lungsod ng San Carlos. Ang pagkagawa ng simbahang ito, kita nyo naman, matibay na matibay. Merong kakaibang istruktura sa bubong, no? Yung mga matitibay na kahoy ang sumusuporta sa bubong. Kita nyo naman. So matibay ang pagkagawa ng simbahang ito. Ang simbahang ito ay itinayo noong panahon ng mga Kastila. Nung ang mga Kastila ang namamahala sa ating bansa, lalong-lalo na dito sa San Carlos City. So kita nyo ang disenyo sa loob ng simbahan at ang altar, napakaganda ang pagkadisenyo. Ang giyera sa Pilipinas ay nagsimula noong 1941, December 8, at nagtatapos ang giyera noong 1945. Ang mga Hapon umatake sa Pilipinas noong 1941. So ang simbahang ito ay was founded in 1892 and completed 1935. Ang simbahang ito ay itinayo para sa pagpupugay ng isang santos na St. Charles Borromeo, isang patron ng simbahang Katoliko dito sa San Carlos City. So napakaganda ang simbahan guys. Kita nyo naman, no? Kakaiba ang disenyo sa labas at sa loob ng simbahan. So napakaluma ang hitsura ng simbahan. At alam nyo ba na ang simbahang ito ay hindi ito nasira sa panahon ng giyera nang umatake ang mga Hapon sa Pilipinas. Kasi ang San Carlos City, isa ito na inatake ng mga Hapon noon. So sa ngayon, ang simbahan ay meron na siyang gulang na 500 years. No? Meron na siyang edad na more than 500 years. No? Napakaganda ang disenyo sa loob ng simbahan guys. Tingnan niyo. Napakaganda, lumang-luma, hanggang ngayon ay matitibay pa rin. Hindi pa yan nare-repair. Yung kahoy nasa itaas, noon pa yan. Tingnan nyo mo naman ang haligi, no? Roman design, no? Sa mga Romano, sa mga Espanyol na disenyo. Tingnan nyo ang haligi, lumang-luma. Para bang haligi ng palasyo, no? Kita nyo, ang haligi ng simbahan parang haligi ng palasyo. So maiisip mo na napakaluma na talaga ang simbahang ito. Biro mo, more than 500 years, no? Hanggang ngayon ay matibay pa rin nakatayo ang simbahan sa gitna ng lungsod ng San Carlos City. Yung pagmumukha niya ay pininturahan lang. Kung luma ng pintura, pinapalitan ng pintura. Pero ang concrete na foundation ay hindi binabago. Yun, no? Tingnan nyo ang itsura. Lumang-luma siya. Panahon pa ng mga Kastila ito. Panahon pa ng mga Kastila itinayo ang simbahang ito. Ito ay nagsisilbing treasure ng San Carlos City, or isa sa mga dinadayo ng mga turista ang simbahang ito. Ang disenyo ay napakaluma. Ito ang binabalik-balikan ng mga turista na titingnan, bibisita sa simbahan, no? Meron siyang more than 500 years old ang simbahang ito. Ang upuan naman ito, meron namang nasisira pero pinapalitan. Pero karamihan dito ay matagal na itong mga upuan, no? Napakatibay din ang upuan. Ang kahoy na ginagamit bilang upuan, napakatibay din. Tingnan nyo ang altar, no? Napakaganda. Napakaganda guys. Parang pagpasok mo pa lang dito ay mararamdaman mo na ang peace of mind. Parang nawala ang iyong stress kapag pumasok ka dito sa simbahan ito. Napakalumang simbahan, napakagandang simbahan. Tingnan niyo ang bintana. Ang lalaki.
So, ito talaga ang disenyo ng mga Kastila noon. Tingnan nyo rin ang pintuan. Ang pintuang ito matibay din na kahoy na hanggang ngayon hindi pa nasisira ng anay, hindi inaanay ang mga pintuan, ang mga malalaking pintuan. No? Tingnan nyo ang altar. Napakaganda sa loob. Napakaganda sa loob. Napakaluma talaga ang simbahan ito. Biro mo, panahon pa ng mga Kastila. 1892, sinimulan ang pagkagawa ng simbahang ito at natapos ang simbahan ay tayo noong 1935. Hindi pa nagkagera o wala pang World War II. So, malawak ang sa loob ng simbahan. Maraming upuan. Diyan sa itaas, yung tinatawag nating parang biranda. Diyan noon ang kumakanta habang nagmimesa. Diyan nakapwesto ang mga singer sa itaas. So ito naman sa gilid, diyan isa ring altar. Sa harap, napakagandang altar. Napakagandang disenyo. Ang St. Charles Borromeo Cathedral Church. So, yan ang nasa itaas. Noong unang panahon daw, dyan nagsisermon ang pare sa itaas. So, tingnan nyo ang altar. Napakaganda. Kakaiba ang disenyo. Unique design. So, ito ang simbahan ng Roman Catholic sa San Carlos City, sa lungsod ng San Carlos City. So, ang pinto napakalaki. Ang ginamit na kahoy sa pinto ay matitibay na kahoy. Na hanggang ngayon, ang kahoy na ito ay hindi pa rin inaanay. Matitibay pa rin siya, no? Ang laki. So, masasabi mo na ang pinto, ito ang ideya ng mga Espanyol na malaki talaga ang pinto na kanilang inilagay. So, matitibay na kahoy ang ginamit nila. Ewan ko kung anong uring kahoy ito. Sa mga pintuan na ginamit sa simbahan. Napakalawak sa loob. Maraming upuan. So, kapag pumasok ka dito, ang stress mo ay mararamdaman mo na unti-unting mawawala. At para bang nandyan ka talaga sa bahay ng Panginoon. Para sa mga Katoliko, ito ang lugar na kung saan pwede kang magmuni-muni. Ito naman ang kanilang, ang tawag dito, yung magsisindi ka ng kandila. So ito ay sa gilid lamang ng simbahan. Ito ang maganda sa gilid ng simbahan dahil meron silang pagsisindihan ng kandila. Nadatnan ko na merong nagbinyag dito. So ang pari ay bininyagan ang isang bata. So kita nyo sa labas, napakaganda. No? Parang landmark ito ng San Carlos City, o talagang landmark ito ng San Carlos City dahil wala naman itong katulad ang disenyo ng simbahang ito sa buong Pilipinas.